ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Ang itong takna untob alas 12 no, sa iyong kauduhon. Mga higala, yan usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Sa miaging Domingo, wala ta kahimo og live program no. Sumaong tulumanon kay away man ni Manny Pacquiao og ang maong istasyon naghimo og live coverage no, sumaog away no dito sa gawas. Og nahinumdum ko sa miagi pag yung Domingo no, Abril 26 no, wala tagaabot no, sayo dito tas Dumaguete, pero niuli tag Domingo sayo tanigikan, pero napikhan yun mao na nga wala po ta kahimo og live program katong Abril 26 niya. Pagkamayo 3 katong away ni Pacquiao no, live coverage man ang istasyon no, sa away mao na nga wa ta kahimog live program. Nganong ako ning gihisgutan para ninyong mga natingala kung ngano wala ta kahimog live program. Niya do naman tay gihimong saad no kaninyo nga atong ipadayon ang wala pa nato matibawas pagtuki ang may labot na sa Lord's Day o adlaw sa Ginoo nga alang natong mga Kristohanong Katoliko mauna ang unang adlaw sa semana nga mao ang adlawng Domingo. By the way, ganina nakaabot pa gyud ko no. Nakaabot pa ko sa atong kinibang pagbisita no, pagbisita sa atong usa sa atong mga mentor ni ining Catholic Faith Apologetics, si Brad Socrates Fernandez no, nga kanhi usa ka Seventh-day Adventist nga nahimong Katoliko o dugay-dugay na po noon siyang nahimong Katoliko. Dugay-dugay na po siya nahimong Catholic Faith Defender no, usa na ka veterano nga tigpanalipod sa pagtuo. Og si Brad Soc no, kanhi nahimo pong dugay-dugay yung mayor dito sa Talisay, Sugbo. Na balik siya dire sa akong nahibaw-an tungod kay giimbita siya sa atong mga igsuong katekista sa pagkandak og Bible seminar. Pero wa gyud ko katambong kay maong adlaw very daghan kay kog schedule pod nga kinahanglan po ang atong presensya. Gagabi unta magkaabot unta ako dito sa rally sa plaza. Kanang paingon na ang yun unta ko, naabot na ko sa plaza kay mo apil lagi ko dito, minaw ana picture sus de palong man ang suga pastilan niya namang ko'y kinahanglan yung balikan sa balay. Ilan ako isgutan personal man. Yan, balik yung kus balay. Wa na yun po ko balik. Naging mula kapikin ang putong oras. Sa laktod, wa yun ko kantos plaza ng gabi. Pero nakaabot ko ganina kay si Brad Soc ni Antuman sa nidalikyat kadyot, no? Sa Bible study sa Catholic Faith Defenders diya sa Vincent, no? Rome 101 naman ay Bible study ng Catholic Faith Defenders diya, no? Every Sunday alas 9 ngadto sa alas 12. May ganing may text ang atong higala si Brad Nicolay Lucenius nga si Brad Soc mohapit sa Bible study dito.
Una nga bisag na ako'y kaakuhan sa kapihan sa Dipolog. Anang hidlang ta dito. Nga mo dalikyat biyaan na to. At tutas mong Bible study para lang yun na to makita na to. Ang usa sa gituhuan yun ako si Brad Sok nga usa sa mga mentor o usa sa ako yung gitahod nga mo'y nag-umol sa akong pagka-Catholic faith defender usab. Yan, nagka-picture pa ta dito. So, naano ko yung latest picture yun. Uban ni Brad Sok. Salamat. Ako niya itong i-upload niya sa Facebook. Oo. So, mauna, no? Si detalye ana, dili ko ka detalye ana, kaya wa man ko sa maong okasyon kagahapon. Ganina raman ko. Yawa, may ka-istorya o ayo po. May dali kay mugi ka na po si Brad Sok pag alas 11. Sakay plano balik dito Sugbo. Dali siya kay naan po siya tulumanon dito sa ingon niya mo gyapon sister station ani nga atong RMN Dipolog sa DYHP. Sa programa dito nga yang isikabot o na nga mao to siguro na tuwa na nakasakay na gyud no. Nga sila man tong Brad Edwin. Salamat ni Brad Edwin no uban siya iyang kapikas. Kay mo gyoy mi kuan no niya bibar og midawat no sa atong veterano giilang tinamud nga usa ka apologist Brad Socrates Fernandez o sa uban pa nga wa na ko mahibaw nga nagkatabang sa pagbisita balik din ni Brad Sok Fernandez no. Salamat kayo ninyo tanan. Wa na ko pud mahisguti kay wa po ko kaila kay wa lagi ko tanan sa maong kalihukan. Sa ilo ako no. Mauna nga karon adto ta sa atong kinibang tema no. By the way, naa day tuiga text nako nga doon na siya gihangyo nga doon na siya isalmot no. Og naminaw karon Brad mohangyo sa ko nga siguro ako sang tibawason siguro ning akong gisaad og mo kuan ra ko mo pahibalo ra ko diri og mo abre na ta sa kining inyong mga text messages, inyong pangutana, inyong salmot kay doon na po ko'y kinibang kaakuhan nakasaad po ko sa usa sa atong mga listener nga umabot nga Domingo doon na po tayo pinasahi po nga topiko na mo na nga diretso ta sa kinibang pagtibawas niining atong tiwasunon may tungod sa Lord's Day kung adlaw si Ginoo. Mga igsuon, mga tinahod nga dig paminaw, tutukan nato ning kinibang teksto sa Pinadayag, Kapitulo 1, versikulo 10. Kinaaban din na napatik yun litra por litra. Kanang mga pulong adlaw sa Ginoo. Lord's Day. Pinadayag 1:10. Sa ubang mga sita sa Biblia, doon ay mga pulong nga mahimong sabton Lord's Day o adlaw sa Ginoo. Pero dili gyud ingon ana gyud ang iyabang pagkakanay ba adlaw sa Ginoo. Mahimo gali natong sabton base sa atong pagtuon nga bisan kanang igpapahulay sa mga Hudiyo nga Sabado, mahimo gyapon nato ng tawgog adlaw sa Ginoo o Lord's Day. Naa sa Marcos 2:27 o 28 nga ang atong Ginoo sa adlaw nga igpapahulay kun Sabat. Mao na nga mahimo gyapon natong ingnon nga igpapahulay sa mga Hudiyo adlaw sa Ginoo o Lord's Day. Pero sa daang kasabutan
o kanang gitawag na tog Old Covenant. Kanang Sabado nahimo ginang adlaw sa Ginoo alang sa mga Hudyo. Dito mulalis. Pero kining pinadayag uno Jes, diri ang dakong lalis, no? Dakong irgo kanatong mga Kristohanon nga moingon nga Domingo na. Pero ang atong mga igsuon, labi na sa atong mga igsuong Seventh-day Adventist, mo rason yun sila nga dili na Domingo, Sabado gihapon na. O na nga ato ning hisgudan, no? By the way, no, mga igsuon, sa dili pa nato na ikuan, no, mo kanawang ipalawom kanang pinadayag uno Jes. Ato sang ihatag ninyo ang Salmo 132 versikulo 8. Salmo 132 versikulo 8. Unya ang hubad sa Biblia nga gusto natong kinabang inyong dalikyatan gyud pagsubay o paghiling. Ang hubad sa Biblia kanang gitawag og King James Version, no? King James Version sa Biblia. Kanang in English. Kining hubara dili man ni gyud, no, naila ning hubara nga hubad protestante, no, dili ni hubad katoliko. Although kanatong mga Kristohanong Katoliko moingon kita man gyud tag-iya ning Biblia, no, kay kita man gyud gatunol ani sa kalibutan. Gali ang mga protestante mo angkon man gani nga nadawat ni nila ning Biblia gikan nato, ug bisan pa ang ubang mga tinuhuan mauusab. Nagkadawat sila sa Biblia gikan sa Katoliko o ila pong gihubad-hubad dili noon tanan, ilang gihubad-hubad mo nang naapod sila kaugalingong hubad. Pero kung mangutana ta hagikan ng Biblia, hagikan gyud sa Katoliko. Kay mo man puy una, di ba? Pero sa paghubad-hubad na, ang mga dili Katoliko naghubad-hubad po sila sa ilang kaugalingong hubad, no? Pero napoy tinuhuan nga mahadlok pud mohubad og Biblia. No, sa akong nahibaw-an, di po siguro ingon mahadlok, no. Ambot wa ta kahibalog unsay rason ngano dili sila mohubad og Biblia, no. Ako nahibaw-an ang Iglesia ni Cristo murag wala na sila hubad sa Biblia, no. Ato po silang respetuhan og unsay rason nganong dili sila mohubad og Biblia. Sa ako lang nahibaw-an ang maghubad-hubad protestante, saksi ni Jehova, Dayon sa pa. Protestante saksi ni Jehova raman murag na dumduman ako diri. Ambot sa uban na apod dagway sila. Pero supar sa akong nadumduman kanara saksi ni Jehova protestante. Ang uban wa ako kahibalo og naghubad ba po na sila. Pero kining Biblia gikan gyud sa Katoliko. Pero karon kining atong tema mahitungod sa adlaw sa Ginoo, Lord's Day, nga mao ning gitawag po nato Christian Sabbath. Ato ning pasiunhan yung teksto nga kanang naagyo sa daang kasabutan nga ang atong gigamit nga hubad kining King James. Particular yun kining sa Salmo o Psalm 132 verse 8, no? Salmo 132 versikulo 8 nga matud pa, bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay. Sa King James gyud in English, arise O Lord into thy rest. So binisaya na, bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay. Nganong ako gining kutloon ron sa pagpadayon sa mong tema. Kaya naghisgot magpahulay. Pahulay. Rest. Mo sa ato pa Sabat. Matod pa, bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay. Napagali sumpay diri, thou and the ark of thy strength. Bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw og ang arka sa imong kalig-on. Matod pa sa mga kinibang scholar aning kuan pagbasa-basa sa Biblia, kini kunong giingon diri nga bangon o Ginoo, panagna kuno ni sa umaabot. Bangon o Ginoo. Ako nilang idrit sumatod pa nila, reperido kuno
ni sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Di ba nga atong Ginoong Hesukristo namatay man to, nabanhaw. Mao kuno ni ang gipasabot. Gihulagway na sa daang kasabutan pa diri sa Salmo 132:8. Bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay. So ato pa kung hubaro nato sa laing pagkaistorya, banhaw, banhaw o Ginoo ngadto sa imong pahulay o sabat. Ikaw ug ang arka sa imong kalig-on. Kining kuan po kuno, kini gigamit po ni sa uban labi na sa kanagaling mga scholar pod anang may tungod gali sa atong pagtahod ni Santa Maria, no? Kanang eksperto anang Mariology kay gisaway man na pod sa ubang religion kanang atong pagtahod ni Santa Maria kay para nila murag gihimo na kunong daw diyosa si Santa Maria, pero para nato mga Katoliko dili, no? Kung doon naman tayo mga titulo ni Santa Maria, mga titulo lang na sa pagtahod nato niya kay giisip pa nato siya nga inahan sa atong pagtuo. Pero wala ginato siya ilhang Dios. Pero ganing tekstuha usanis gigamit sa mga kinibang theologian ng mga Katoliko. Referido anang atong pagtuo ba nga ang kanagaling pagpasaka ni Santa Maria ngadto sa langit, dili ni sakaha. Si Santa Maria kana atong pagtuo niya, wala siya ingon nga misaka ngadto sa langit, kundi gipasaka, no, gi-assume. Dili pareha sa kang Kristo nga misaka. Nabanhaw siya, kay Dios man siya. So ma-attribute nato niya nga sa iyang pagka-Dios nga usa sa Amahan, may mong ingnon nato nga misaka siya sa langit katong iyang ascension. Kung man siya namatay, nabanhaw din misaka. Pero kang Santa Maria, pagtulon ang Katoliko, dili kay siya mo ay misaka. Kay di man siya Dios, wa man siya gahom. Gipasaka siya o gi-assume. Gipasaka siya sa Dios. Nganong ako ning gisgutan tungod kay mao kuno ni. Gihulagway na kuno daan diri sa Salmo 132. Nga si Santa Maria tinuod gyud nga gi-assume, gipasakas langit. Gipanagna na, gipasabot na kunong daan niining tekstuha, Salmo 132:8. Kay ngano man kining pag-ingon diri, bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw ug ang arka sa imong kalig-on. No, kung ang kuan ani, ang wisdom ani sa ato di ay katong pagbangon di ni Kristo, ato pa mabanhaw siya, dili ra di kay nagbinugtong siya nga ingon ato nga siya ra nga gipakuna ba ang iyang pagkabanhaw ba, no? Dili lang kay siya, kay naamay og diri, ikaw ug ang arka. Ang pangutana, kinsa man ning arka ang gipasabot? Sa pagtuong Katoliko, mao na ni ang bag-ong arkas kasabutan nga walay lain mao si Santa Maria. Kay ingunan ni mangunano kung magtuon yung tag-teolohiyang Katoliko, kung maghisgot pananglit ka ng word o pulong. Sa Biblia, gitawag man si Kristo og pulong, di ba? Word of God na sa Juan 1:1. Juan 1:1 nga diha na ang pulong, og ang pulong uban sa Dios, og Dios usab ang pulong, amo si Kristo. So, personal word of God si Kristo. Mayong kag personal word of God, nganong ako ning gisgutan tungod kay sa Biblia ingon ana di ay ang pagkanabang paghulagway nga ang pulong sa Dios sama pananglit katong pulong sa Dios o napulo kasugo nga napatik sa papan nga bato. Nasulat man to dito sa papan nga bato den gisulod og sudlanan katong arka, Old Ark of the Covenant. So atong mahuna-hunaan nga ang pulong di ay sa Dios katong napatik sa papan nga bato, dunay sudlanan o dunay iyang arka mao na. Unya mudagan ta diri sa Bag-ong Testamento ang katumanan anang pulong si Kristo man. Sa to pa ang pulong day nahimong persona nang gitawag natog personal word of God si Kristo. Mao na nga kanang sa ato pa ang pulong nahimong personal word of God nga mao si Kristo, mahimo pod nga ang arka pod sa Old Covenant
ang gipaabot pod o fulfillment mahimong persona pod ug wa may laing gipasabot ani si Santa Maria man kay siya man ang gisudlan sa pulong nga si Kristo. Si Kristo man ang personal word of God. So kinsa may iyang sudlanan o asa man ni sulod si Kristo. Nga taguangkan didto man sa taguangkan ni Santa Maria. Mao na nga si Santa Maria matud pas panudlong Katoliko mao ang bag-ong arkas kasabutan. Mao na dili ni matudlo sa ubang tinuhuan kay salig man anang litra por litra. Wara ba yun ay mabasa diri sa Biblia litra por litra ay si Santa Maria bag-ong arkas kasabutan. Di ba? Pero masabot kay naghiskot man diri og arka diri Salmo 132 8 nga kining arkaha sudlanan ni Kristo. Sudlanan ni Kristo. Tahong gipasabot ani, wa may laing makita nato sa Biblia nga gipunting gud ani kadtumang pagsuod ni Kristo dito sa taguangkan ni Santa Maria. O nga mo nang nahimo siyang bag-ong arkas kasabutan. Mao na bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw og ang arkas sa imong kaligon. Mao ni usas mga bersikulo nga gigamit sa mga teologong Katoliko in support anang dugma nato. Dugma naman na di naman na maliso ng pagtulunan sa Katoliko nga pagpasaka ni Santa Maria sa langit gani na ana gihulagway pud sa pinadayag 12 kinsa man ang babae dihang gisgutan nga gihulagway gyud nga sama usa ka reyna kay gikoronahan. 12 ka bituon usap pa ng paghulagway basta reyna na. Nya nanganak og batang lalaki nga maghari sa tanang kanasuran si Kristo man na. So wala ang gipunting pud ana si Santa Maria din ang babae diha pero hinoon sa detalye pod ana noong pinadayag 12 ngatod pa sa komentaryo nga Katoliko duha ang gipunting pod no nanang babae diha mahimong sabton nato nga ang simbahan nga gilutos gitawag man pug babae ng iglesia o simbahan pero dili lang kay ang simbahan mo gihulagway ana apil na ang atong enhance pagtuo nga si Santa Maria kay gihisgutan man po diya sa pinadayag 12 nga kanang babae nanganak og usa ka batang lalaki nga magahari sa tibuok kalibutan. Nya wa may laing babaeng gipunting diya si Santa Maria man kay siya man nanganak og usa ka hari nga si Kristo. Mao na nga ang Katoliko nga interpretation Mary and the Church. Ang si Santa Maria og ang simbahan ang gipasabot anang pinadayag 12 sa to pa double meaning nga di man ay katinga kay kanang pinadayagod symbolikal man mga words diya himong usa ka word nagpasabot og nagkalain-lain no more than one ang but ipasabot. So mao na nga pag-ingon diri bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay ikaw og ang arkas sa imong kalig-on. So mao na nga si Santa Maria naparehas siya kang Kristo nga wala magdugay didto sa lubnganan kay nabangon man so panabanhaw dayon misakas langit di ba? Si Santa Maria maupod kay pag-ingon nga ikaw o Ginoo ikaw og na may sumpay og ang arka sa imong galigon wa na may laing gipunting diring arka. Si Santa Maria man mo bitaw na diya sa atong Santos nga Rosario litukon gyud na balik-balik nga si Santa Maria arkas kasabutan o bag-ong arkas kasabutan. Di ba? Ugo niya ang pagtulunan diri nga kwaon nato kining pag-ingon bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay. Unsa maning pahulay ang gipasabot diri? Unsa maning pahulaya gipasabot diri? Dili gyud ni ikapito ka adlaw semana. Domingo gyud kining pahulaya. Anon? Mao lagi kanang pag-ingong arise means the resurrection of Christ. Now, karon ang pangutana, unsa mang adlaw na banhaw ang atong Ginoong Hesukristo? Subado ba? O Domingo? Natular Domingo gyud. Mao na nga ang adlaw sa iyang pagkabanhaw mao na ang gitawag natog pahulay. O bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay. Mao na no. Muni ang uban gitawag ni og Christian Sabbath. Pero sa mga early fathers gyud ang ilang yung
itawag yun nga termino para mapalahi sa mga Hudeyo, Lord's Day o adlaw sa Ginoo. Ang kasagaran mo tawag yun ani Christian Sabbath kanang mga Protestante o di raman puno na dautan o kira man na siya kay pahulay go ng kanang Domingo. Dili ko na ingon magtrabaho ta. Pero ang technical gyud nga paborito sa mga early fathers sama ni Obispo Ignacio, sapad lang nilang Ireneo ba to, katong Justin Martyr, ang ilang common kayong term gamiton Lord's Day o adlaw sa Ginoo. Mao na nga diya sa ato galing napulo kasugo nga kana galing hanay diya sa gawa sa atong simbahan. Dili Sabat ang gibutang. Although Sabat ra gyapon paulay kay kanang adlaw sa Ginoo, simba man na, pahulay man na. So Sabat ra gyapon pero ang term lang gigamit diya hinumduman mo ang adlaw sa Ginoo. Kay gibag-o man nato ang word ang rason ana dili tungod kay mulikay ta anang Sabat sa iyang divine o moral essence, wa ta mulikay, gipalahi lang ang termino nato kay lahi man ang pagsabot nga Kristohanon ikumpara sa daan nga pagsabot nga Hudeyo. Mao na duha maguno nga klases pagsabot anang Sabat, Hudeyo nga pagsabot, Jewish interpretation o Christian interpretation. Kay ang Christian interpretation nabalhin naman naglaing adlaw, kanang nasa Hebrehanon 4:8. Hebrehanon 4:8. Mga tinakod nga tigpaminaw naghisgot naglaing adlaw guno. So mao na pag-ingon nga hinumdumi ang adlaw sa Ginoo, mao man na diya sa atong napulo kasugo diya sa gawas simbahan gibutang nga ang akusahan galita sa ubang mga tinuhuan sama sa ato mga igsuong Seventh-day Adventist nga tanawa. Klaro kayo giusab sa Katoliko. Hinumduman mo ang Sabato adlaw igpapahulay ilan nang usab og adlaw sa Ginoo. Pero ang atong tubag maura man na. Maura man na. Gani do na koy prueba na. Moangkon man ang mga Adventist nga kanang adlaw sa Ginoo para nila sa baduna. So dili na unta angay lang moingon sila nga giusab kay kanang Lord's Day ug Sabat maura man. Di ba? Mo nang dili na unta na sila moingon nga lahi na maura na galing sa pagsabot ng Kristohanon lahi gyud sa pagsabot nga Hudeyo. Mao na. So mao na mga higsuon nga kining pahulay dinhi nga gipasabot bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay reperido ni sa adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo, dili gini Sabado. Dili gini Sabado. Gani no nahinumdum ko nga ni sa debate ni Brad Kenneth og ni itong amigo sa Adventist si Mitchell Bindilio nga nakahisgot si Brad Kenneth nga kining Domingo mo ni fulfillment yun sa Sabat. Tinuod man na. Kay katong Sabat god sa daang kasabutan, ang tawag ni Pablo ato landong, shadow. So mayong kang landong, dili ito mo gipaabot, dili ito magpadayon. Na ay bag-o. Mo bitang na ay bag-ong kasabutan kay na ay bag-o. Di ba? Mayong giglandong, so unsa man ang gipunting ana para sa nang tuli. Ang tuli landong ra gihapon na. Ang gihulip ana sa mga Kristiyano mao na ng bunyag, di ba? Wa naman, di naman requirement ron ang tuli. Ato mga Kristohanon ang atong entrance mao naman ng bunyag, di ba? So mao na nga kining Domingo mao gini siya ang fulfillment mo ni ang gipaabot gyud nga kini bang perpekto nga Sabat pahulay. Perpekto. Unya ngano may kag fulfillment. Kay kung moadto ka sugo pasado maning Domingo kay di ba sa sugo sa igpapahulay diya sa Exodo 20 unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Wala maghisgot unsang adlaw gyud kam sugod og trabaho. So mahimong unsang adlaw bisag unsang adlaw kam sugod og trabaho. Ang mga Hudeyo ang ilang igpapahulay ikapito ka adlaw semana nga kanang Sabado o Saturday. Kaya ang ilang first day of work, Domingo man mo na ang ilang ikapito Sabado. Nga karon ang Domingo kanang giingon nato fulfillment of the Sabbath katumanan mutakdo gihapon na parehas gihapon na anang Sabado nga mutakdo anang ikapito nga naman.
sugod kag Lunes. Di ba ikapito? Saman, Domingo? So, puros na mo takdo tanan. Kay ang Sabat lagi, bisang unsang adlaw mahimong Sabat. Pero tanaw na to sa history, og unsa ang gipatunong ana sa mga Kristiyano, og unsa pod ang gipatunong ana sa mga Hudeo. Na ato naman tong natun-an nga mga Hudeo ang ilang gipili gyud nga matunong ana ikapito ka adlaw semana pod. Kay mo man na ang halandumon nilang adlaw, kay mo man po ang adlaw nga nahigawa sila sa Ehipto. Pero alang na to mga Kristiyano, ang halandumong adlaw dili na ng Sabado. Ang halandumong na tong adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo. Mao na nga ayuhag pamalandong ning King James Version sa Salmo 132 bersikulo 8, kanang bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay. Ikaw og ang arka sa imong kalig-on. Matud pas mga teologong Katoliko, kining pahulay ang gisgutan dire Domingo ni ang fulfillment ni anang katong Sabat sa mga Hudiyong Sabado nga landong, ang fulfillment ana Domingo. Na karon ato ning kuanon, ato ning ayuhon jud pagpaklaro ninyo mga igsuon. Sa Biblia, di ba? Sa bag-o pa gyud ang tinuhuan ni Kristo, dili gyud na ikanigar nga kanang igpapahulay nga Sabado gipadayon gyud na sa mga Hudiyo. Og sa bag-o pa ang tinuhuan ni Kristo, dili kalikayan nga mag-apil-apil po sila ana. Kay unang-una sa ilang panahon, wa pa sila kaugalingon pong simbahan. Og musulod sila building, kadtong building gyud mga Hudiyo, musong sinagoga. Dito sila mag-apil-apil sa tigom gyud sa mga Hudiyo, kunya ang ilado nga adlaw kana man yung Sabado, kay mo man na ilang nabatasan. Munang taga Sabado po, mag-apil-apil po sila diya. Dayon, aron makasangyaw. Katong nahinomdo mo atong Lucas 4:16 nga si Kristo nabatasan niya nga mosulod sa igpapahulay sa mga Hudyo. Timan-an biya nato nga kadto bisan pag-ingno nato nga nipahulay si Kristo ato o nirespeto siya sa adlawng Sabado, na katungdanan man pud niya kay Hudyo man si Kristo. Unya, niya atong higayon na wa pa man siya matay. Wa pa siya matay. So, sa to pa, kay ang kanagong Jewish custom, dito man na gitapos sa krus. Sa to pa, before sa kamatayan ni Kristo sa krus, ang mga Hudiyo tanan, obligado mo obserbar, mo pahulay, anang Sabado. O tong si Kristo, taga-adlaw, no? Before atong iyang kamatayon, nabanhaw siya, misaka sa langit, obligado gid siya nga mo pahulay anang adlawng Sabado. Kay Hudiyo man siya. Pero pagkabanhaw niya, di na siya obligado ana. Kay gitapos man niya dito sa krus. Mo bitaw nga ambot og tingala bitaw ko kung kanang Sabado gipadayon, naaontay mabasa sa Biblia nga sa pagkabanhaw ni Kristo nga magtigom siya uban siya ang mga tinun-an, then mag Lord Supper kay mo man ay simbang Kristohanon. Anang Sabado niya di man yung kakitag bisag usa ka bersikulo nga si Kristo ug ang mga apostol mag Lord Supper ng adlawng Domingo. Mag Lord Supper anang adlawng Sabado. Gani ang murag kini ra mang tekstuhang klaro gyud nga ang mga tinun-an nga purely gyud tigom Kristiyano kini ra mang buhat 20 bersikulo 7 nga nag Lord Supper sila o nagkommunyon nga kana ra bang kommunyon buhat sa pagsimba na. Di ba? Kanang buhat 20 bersikulo 7. Niya, kung kanang Sabado, gipadayon na sa grupo ni Kristo, matay wa man gyud ko ka kitag bersikulo diri nga kanang klaro gyud litra por litra nga matag adlong igpapahulay sa mga Hudiyo mag Lord Supper si Kristo o ang mga apostol, ang mga Kristiyano anang adlaw. Ang kuan kanang Sabado nga igpapahulay sa tigom sa mga Hudiyo noon na. Pero maingon sila, veritas, nga naman lagi katong nabanhaw na si Kristo, si Santa Maria o ubang Kristohanon, may pahulay man lagi, may obserbar man lagi gihapon o Sabado, nga gitapos na magana sa atong kamatayon ni Kristo.
Well, ang atong tubag katong tubag sa pare dili ako, no? Sa moral law, moral philosophy, yan tong higayon na wala pa kaayo maklaro ang teaching sa Christianity kay unang-una wala pa mahuman ang mga waling Kristiyano. No, katong pagkabanhaw yun ni Kristo, pagkaugma, dili pa bright ang mga Kristiyano sa ato sa kahibalo yun. Dali magdebate pa mga sila kini magpareha silang interpretation. Ni uban mingon nga kinahanglan paghapon tuli. Moingon ubang Kristiyanong nakasabuti na kinahanglan tuli. Nagali uman nga kung dili ka Hudiyo, isipon kang mahugaw. Diba? Gawas pa nang inaana nga debate kay dili pa lagi sila dato sa kahibalo unsa gyud ang tibok baruganang Kristiyano. Mao na nga niadto kanang sa Lucas 23 nga si Santa Maria og uban pa dihang Kristiyanos ni obserbar o na mahulay anang Sabado na dili man sila maobligar anang Domingo kay wala man pud na huna-hunain nila na nianang higayuna kay wala pa man gyud matudlo og ayo niadtong adlaw unsa gyud ang tibuok baruganang Kristiyano. So kay wa man sila kahibalo sa ato pa ug unsa ra ilang nabatasan mao ra po na ilang buhaton. Di ba nabatasan mga Hudiyo guto sila. Nya nakaagi gyud sila atong tradisyon nga matag Sabado gyud mao gyud na ilang respetuhan nga adlaw igbabahulay. Ana basahon ra gud nako ni mga igsoon. Lucas 23 bersikulo 54 ngadto 56 gingon. Adlaw kadto sa pagpangandam alang sa adlaw nga igpapahulay. Ang mga babae nga miuban kang Hesus gikan sa Galilea misunod usab kang Jose og nakita nila ang lubnganan og ang pagkahiluna sa patay nga lawas ni Hesus. Unya mipauli sila og nangandam og mga pahumot nga igdihog sa patay nga lawas ni Hesus. Apan sa adlaw nga igpapahulay, ikapitog adlaw si mana ni Sabado, na mahulay sila sumala sa kasuguan. Na ang atong mga higalang Adventist mingon sila pruiba niyo, di ba? Kristiyano man na sa Santa Maria o na mahulay gyapon Sabado. Di ba? Mo man na ilang isulti na to. Na unsa may atong tubag ana. Niining higayon na ba? Suito na ba sila ani? Unsa gyung tibuok baruganan Kristiyano? Napamulong na ba ni Pablo kanang gihisgutan niya sa Colosas 2:14-17? Wala pa oy. Wa pa na mapamulong ni San Pablo. Unang-una awahin na pagkatawag pagka-apostol si Pablo, wa isa maapil atong 12, di ba? So niining higayon na dili pa sila suito sa New Covenant overall teaching. Sa ato pa, og unsa ilang nabatasan, mao pa gyud ilang sundon. Sa ato pa, sa moral philosophy, sila ni Santa Maria ani higayuna, dili sila obligado nga muundang na gyud anang Sabado. Kay ang ilang hunahuna, wa man sila kahuna-huna nga, di naman, ang Domingo naman di ay. Kung wa pa sila kahibalo, so therefore, ang unsa ilang nabatasan, mao pa to ilang ipadayon. Parehas ragod, di ba daghan namang mga Adventist o Iglesia ni Cristo nga sa una Katoliko sila. Ang ilang binuhatan sa una, lahi ikumpara karon. Ug unsa ilang nabatasan sa unang Katoliko pa sila, Katoliko sila. Ug unsa buhat Katoliko mo puto ilang gibuhat. Na, mayon ka veritas Kristiyano man na sila. Lagi Kristiyano. Pero ang pangutana, nianang higayon na, hibalo na ba sila? Nga ang sagipanudlo ni Pablo nga ang mga Kristiyano dili obligado anang Jewish custom. Para nako, wa pa sila kahibalo ana. So kay wa pa man sila kahibalo, kay wa pa man malitok ni Pablo tong Colosas 2:14-17, therefore dili sila maobligar anang Domingo og unsa ilang nabatasan ila pa gyud ang ipadayon kanang Sabado. Mao na. Pero kung dili gyud nato ayuhog pakli ning Biblia mo nang maingon tag Sabado paghapon, pero kung ayuho na to nigpakli labi na diri sa mga pahayag gyud ni Pablo na di gyud kang kita bisag si Kristo gani wa man manudlo gyud lang litra por litra nga sa iyang mga wali nga nag-ingon siya nga kitang mga Kristiyano obligado gihapon ta anang Sabado nga igpapahulay. Wala Kung ikumpara nato si Kristo manudlo og kanang mga
pastor sa atong mga igsoong Seventh-day Adventist, lahi kayo na ano man. Sa Biblia, di yung kabasa litra por litra, there is New Testament, nga si Kristo o ang mga apostol, sige gihapog panudlo, kanang mulitok yun sa ilang ba nga, Sabado gihapon na ang igpapahulay ang atong igsisimba. Di yung kabasa. Di yung kabasa. Pero naalay mabasa na to nga mag-apil-apil sila anang igpapahulay sa mga Hudyo. Pero mayong kag sa ilang yung ba nga nanudlo sila, awa sila nanudlo ana. Kaya dili man na prueba nga kung mag-apil-apil sila, sabadista na din sila. Di ba? Kaya kami bitaw mga Katoliko, matag Sabado, sige mamigsangyaw des plaza. Di mami sabadista. Dili man na prueba kung nabatasan namong mga Catholic defenders nga matag Sabado, di may mong trabaho, mag-apil midyag sangyaw des plaza. Di man na prueba nga sabadista mi. Sa pag mamahulay mi, kawa man gyud pumi trabaho og moana mis plaza og magsangyaw mi, di ba? Pahulay man gyud mi. Pero dili mi mga sabadista. So mao po na nga kung si Kristo mag-apil-apil niya o si Pablo ba o bisag kinsang apostol mag-apil-apil anang tigom sa mga Hudyo, dili na prueba nga sabadista sila. Gani baling lang tugi manggali noon ni Pablo anang adlaw. Kung moingon kag ikumpara nato unsa may gibuhat ni Pablo anang igpapahulay sa mga Hudyo ug kining gibuhat sa mga Adventist ron, di ba lahi kayo? Murag wala ko kita o ay nakasulti nako nga ang Adventist magsimba magsigig debate anang adlaw. Murag wa ko kadungog naa man ganing gawing na ko ninyo. Kay si Pablo kung para niya adlaw paghapon igsilimba ng Sabado, di mo ingon unta siya ay ang atong adlaw sa nagtigom sa pagsimba nga gigahin Sabado man gihapon, so di sa ta magdebate ron. Ugma na pagka Domingo. Or ba, Lunes ba, na kay respetuhan na to ng atong adlaw sa pagsimba nga espesyal. Nya, kung basahon na to ng buhat 17:1-2 o buhat 18:4, taga adlaw igpapahulay, si Pablo nakiglang tugi. Solim ba na nga pagsimba ng magiglang tugi sa adlaw igpapahulay? Kung gikana gipadayon, tinuod nga igpapahulay na sa mga Hudyo, pero alang sa mga Kristiyano, wa giday mabasa diri sa Biblia. Nga nanudlo si Kristo og mga apostol nga kanang igpapahulay sa mga Hudyo, ila gihapon nang ipadayon. No, mga igsuon. Nya karon mga igsuon, timan-an gyud nato pag-ayo tong atong argumento ha. Kanang sa Lucas 23:54 ngadto 56, Jewish custom na og nahitabo na sa wala pa maklaro ang tibuok baruganang Kristiyano. So kay wala pa man maklaro ang tibuok baruganang Kristiyano anang higayon na, so si Santa Maria og ang kauban pa niya diha, natural og unsa ilang nabatasan, mao pa gyud na ila ipadayon. Kay wa pa gud sila kahuna-huna. Pero kita rong mga Kristohanon ron, lahi ang atong sitwasyon. Ikumpara sa panahon ni Santa Maria anang higayuna kanang sa Lucas 23:54 ug 56. Kay kita mga Kristohanon ron, sige na kabasa balik-balik anang gipahayag ni Pablo sa Colosas 2:14 ngadto 17. Niya mo ni atong basahon. Mao ni naa diri na klaro ang tibuok baruganang Kristiyano kanang pahayag ni Pablo. Gani apil na ng kalanon, wala na naiapil, dili obligadong Kristiyano ana. At ang iyon niya puhon pod kung naan natay kanang schedule kay si Brad Mitchell no akong amigo sa Seventh-day Adventist nagkasabot mi nga magdebate mig kalanon mo na atangin ninyo diri kung mabutangan na namog pizza no diri sa tulumanon ni Brad Kenneth ang sangka sa Kitarungan no. Mao na nga ang atong hugtan kining pahayag gyud ni kini bang ni Pablo kay naa dinhi ang asoy gyud nga mo po ni basihan sa mga early fathers ngano nga ang mga Kristiyano dili obligado anang Jewish Sabbath ug kanang kalanon. Dili obligado gyud mga igsuon. Asa naman tong akong kuan? Asa naman ning ako? Wala naman tong akong kudigoan Ay, daraday Colosas 2. Colosas 2 gani no. Pasti pasini siya 15 minutos na lang. Pasti lang di man yun ako ni mahuman.
Padayon pag yun ni sunod Domingo gyapon, sige lang, kamo na bahala mo pasaylo na Veritas. Di man ko gusto magdali-dali got. Para na ako, importante nga makasabot mo, dili nang pas-pas tao niya, di rapod mo kasabot. Kolosas 2:14-17, mao ni giingon ni Pablo, sa napapas niya ang sulat nga nagbabagbato kanato. Timani ha, naadi ay mga sinulat nga gipapas na. Wa may laing gipasapot na sulat nila kung sila nasulat niya adto. Unsa man kaya na kanang na mabasa na to sa Biblia. Unsa man na ang gipasabot ring gipapas. Gire sa sumpay gitapos na sa krus, gilansang na sa krus ni Kristo. Gingon sa napapas niya ang sulat nga nagbabagbato kanato pinagi sa ipatuman niini ug kini iyang gikuha sa atong agianan ug gilansang sa krus. Gilansang sa krus. Unsa man mga sinulat ko na ug ato ginangkuhan kadto na mga kalagdaan nga mahulog nga seremonyal. Seremonyal but pasabot wala sa napulo kasugo. Sa ato ng review tagamay kana galing pagpili unsang adlaw ka musugod og trabaho, seremonyal man na. Seremonyal kay wa man naghisgot ang balao dito sa Exodo 20 unsang adlaw ka musugod og trabaho. Di ba? Wala gyud. Sa to pa seremonyal ang pagpili unsang adlaw ka musugod og trabaho. So kay seremonyal man ang pagpili unsang adlaw ka musugod og trabaho, mahimong seremonyal pod ang pagpatunong anang ikapito. Ito pa changeable ang ikapito. So kay gipapas man tong daan, so pulihan og bag-o. O mo na atong susihon diya sa mga binuhatan sa mga apostoles unsang adlaw ang ilang espesyal nga panagtigom. Well, naay mabasa sa Biblia nga taga-adlaw sila magtigom, tinuod na. Pero kung ikumpara na to ang Domingo sa ubang adlaw, mas espesyal ang Domingo nga naman sa pagkabanhaw ni Kristo. Nganong itunong man niya taga Domingo man siya magpakita be. Di ba? Sa ubang adlaw butang ta magtiguman sila taga adlaw. Pero nganong taga Domingo man mo pakita sa Kristo nga mukuyog nila. Basahan ninyo kanang Juan 20 bersikulo 19, 26 kana. Moingon ra ba akong kaatba nga di man mabasa diha Veritas nga pahulay. Di bitaw. Pero masabot. Apil man ang masabot. Kaya wa man lang katrabaho, di ka pahulay. Kaya kinigong mo pabarog kag pagtulunan. Duha na ka matang, dili tanan litra por litra. Duha, una ka ng explicit litra por litra. Tinuod na. Pero dili kay litra por litra ra, naay ka nang gitawag og implicit way. Implicit pa, gipasabot. Gipasabot ba nga gapahulay ang mga tinun-an diha sa buhat 20 bersikulo 7? Sabot man gyud kiwa mas lagadaro diha. Ga-communion gyud nya kanang communion buhat sa pagsimba man na. Samot na kung naamoy referensya nga kuan. Asa na to? Pangitaon sa nako ko referensya nga. Kana galing asa naman to? Sa New Americana Encyclopedia, mga igsuon. Lima asa na ko to na lunip tong akong usa ka reference. Dara. 1, 2. Ay, nagko asa na to dapit. Ay, dara. Kaya kung maingon sila nga kanang communion o Veritas, kung pananglit maingon sila nga dili man na pagsimba. Kana bang gibuhat sa mga apostol diya sa buhat 20 bersikulo 7, kung maingon sila dili na simba diya Veritas kay dili mabasa ng pulong simba. Well, ato kunong susihon. Atong susihon sa atong referensya nga kanang gitawag og kini standard reference kanang example, Encyclopedia Americana volume 26. Atong basahon diri kung tinuod ba nga kanang breaking of the bread o kanang communion dili ba na simba, na atong basahon diri sa Encyclopedia Americana volume 26 gingon. However, the most page 21 day no, Encyclopedia Americana volume 26 page 21 gingon. A day of worship from the apostolic era
to the present, it has been customary for Christians to assemble for communal Sunday services. And dire giingon sa unahan. However, the most characteristic of the Christian worship is the celebration of the Eucharist or the Lord's Supper. Na? Unsa kano giingon din eh? However, the most characteristic of the Christian worship, simba, is the celebration of the Eucharist or the Lord's Supper. Ito pabalang ko niya po. Karon gitawag na ito ng Santos nga Misa. So, kana dayang Santos nga Misa, simba na. So, dili mabasa ang pulong simba dias buhat 20 versikulo 7, pero ang ilang buhat nagtugan nga gasimba sila. Muna giwag implicit way. Ang atong pagpasabot ana dili gyud mabasa gyud litra por litrang gasimba sila, pero ang ilang buhat nagtugan nga sila gagasimba. Sa pareha sa pag-ingon, dili mabasa ang pulong pahulay, pero ang ilang buhat nagtugan nga gapahulay sila. Di ba? Buhat 20 versikulo 7. Nganong di man na Sabado? Na, kung muadto ka sa ubang teksto nga magkatigom sila, muapil sila sa mga Hudiyo sa adlong Sabado, dili man to tigom Kristiyano. Di ba lahi biya ang grupong Kristiyano, lahi pud ang grupong Hudiyo. Na karon kung muari kas Biblia, labi na sa pagkabanhaw ni Kristo, ang mga Kristiyano magtiguman. Naay taga-adlaw, pero kung itandi na to katong pagkabanhaw ni Kristo, ang iyang presence Domingo man siya mo pakita. Muna nga nahimong espesyal nga adlaw kining adlawng Domingo. Gani di gyud kang kita diri sa New Testament pagkabanhaw ni Kristo nga mag Lord Supper matag Sabado ang mga apostol. Di ba? Domingo na pero Sabado wala. Mao ni atong ipangutana sa mga igsoon natong Adventist. Kanang gibuhat nila sa adlawng Domingo dias buhat 20 bersikulo 7. Asa mabasa sa Biblia nga gibuhat po na nila sa Sabado? Litra por litra ha? Okay, litra por litra man yun diri sa buhat 20 versikulo 7 adlong Domingo nga nagkommunyon o nagsimba sila. Kay kanang kommunyon lagi simba man na matud pa diri sa Encyclopedia Americana. Pero bisan pagalig wala ning Encyclopedia Americana. Mga igsoon ngano man. Ano man. Kay klaro na kaayo sa Biblia. Nga kanang Lord Supper, buhat na sa pagsimba, kay mogo na instruction ni Kristo, buhatan ninyo kinialang sa paghandom ganako. Niya sa Katoliko, moga na gitawag og highest form of worship, kay nganong highest form of worship na, no kinatasan nga matang sa pagsimba nato sa Ginoo, kay instruction man yun sa Ginoo nga, ingon na naaw na to siya sa pagsimba. Ya, muana ka sa ubang tinuhuan, na mga tinuhuan nga ang ilang espesyal nga pagsimba, kanang murarag na magkanta-kanta, dahil na pastorya magwali, ingonana ang ila di man na dautan kanang magkanta-kanta den ay pastor magwali, okay man gihapon na. Pero aning kas Biblia ang instruction ni Kristo kanang Lord Supper. Mao na aning kas Katoliko ang espesyal gyud nga pagsimba kana yung Santos nga Misa, kay mao man na instruction ni Kristo, buhatak kini ninyo alang sa paghandom kanako. Now di man ta mo saway anang na pagsimba nga na pastor magwali den ay magkanta-kanta, di man na dautan. Pero kung biblical gyud sa mga Kristiyano gyud tanawon nato sa Biblia, ang ilag yung espesyal nga pagsimba, dili man ang murag na magkanta-kanta unsa diha, di na dautan. Pero diri sa Biblia ang Lord Supper mao gyud gibuhat sa mga Kristiyano. Lord Supper. Mao na nga sa Katoliko makita nimo di ba ang espesyal nga pagsimba Lord Supper, Santos nga Misa. So mao na mga igsoon ang ayaw na tugtuon ang history. Mao na mga higala. Nakaron 5 minutos lang bilin. Murag di na nako ni mapanayon. Mubasa lang ko sa ogkuan. Kini bang usa ka statement ni Obispo Ignacio. Kini si Obispo Ignacio matud pa sa kana bang Wikipedia, gisaluduhan na ang among pagtuos Katoliko nga kini si Obispo Ignacio tinun-an siya ni San Juan. Dili lang kami may nagsulti ana, bisan pa kanang Wikipedia, basahan ninyo sa internet Wikipedia nga kini si Obispo Ignacio tinun-an siya ni San Juan. Unsa man iyang giingon mahitungod anang Lord's Day diri sa New Covenant. Ani basahon ko sa iyang sulat ngadto sa mga taga Magnesians. Kay ang ilagong style sa una magsulat na sila sa mga taga dapit. Kining sulat ni Obispo Ignacio wala lang ni maapil sa Biblia.
Pero Kristiyano ni tinunan man ni San Juan. Matud pa niya sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Magnesians, chapter 9, Anti-Nicene Fathers, volume 1, page 62 to 63. Matud pa niya, let every friend of Christ keep the Lord's Day as a festival, the Resurrection Day, the queen and chief of all the days of the week. Mo ni ingon ni Obispo Ignacio nga ang bantayan ko no, ang Lord's Day, niya, kining Lord's Day, sama ato pinadayag 1-10, matod pa ni Obispo Ignacio, dili na Sabado, Domingo, kay ang gingon diri, Resurrection Day. Mutama, tukma gyud atong panagna sa Salmo 132:8 nga pagkabanhaw ni Kristo, mo to ipahulay, bangon ngadto sa imong pahulay niya. Unsa mga adlaw siya na banhaw Domingo man, mo na ang pahulay. Nga gipasapot, fulfillment of the Sabbath, Lord's Day. So, karon mga igsuon, mamili ta. Kung si Ellen White mo itong pangutan-on, kanang Lord's Day sa pinadayag 1-10, unsang adlaw na, moingon sila Sabado. Pero kung si Obispo Ignacio mo itong pangutan-on, mayon siya Domingo na. Na karon, pili na mo kinsa inyong tuhuan na. Si Obispo Ignacio o si Ellen White? Ako, sigurista ko. Dito ko ni Obispo Ignacio kay tinunan gyud siya ni San Juan, nakita gyud si San Juan, nakadungog gyud siya sa panudlo ni San Juan, but nasulat og wa masulat. Matud pa niya Domingo na. O nang bag-ong Lord's Day, dili na gyud to ikapito Carlos semana, Domingo na gyud. Nya punan pa sa World History by O'Brien, page 146, paragraph 3 giingon, other practices of the early church, the sign of the cross and the veneration of the bodies of the martyrs come from most ancient times. Sunday was kept holy from the time of the apostles. Muna, World History by O'Brien, page 146, paragraph 3. Mga igsoon, wa naman ko igong panahon, murag dagan-dagan pagali, no? Kinay kay ko jud mo kuan, pakli aning akong mga kudigo. Sige lang, atangi pa ninyo sunod. Papagayan ako mabasa tong mga hubad nga si Juan nagsimba gyud anang adlawng Domingo kanang sa pinadayag 1-10 katong sa Living Bible o katong sa pa to. Matoy laing hubad pa gyud, dili la Living Bible, naghubad nga si kuan kuno Juan. Nariha siya sa espiritu. Matod pa sa mga komentaryo kana kuno diha sa espiritu but pasabot nagasimba sa adlaw sa Ginoo nga matod pa Domingo. Yan napagali ubang na diskubrihan ako ron mga hubad sa Biblia nga gasite gyud nga kanang pinadayag 1-10 Domingo gina. So mga igsoon, wa naman ko igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kidagkuan sa atong simbahan, kini na lamang ang ubos niyong alagad sa buong tulumanon ng kakayag sa pagtuong Katoliko. Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Ni Ana